Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating EPC Vlog Production. Isang pagpupugay para sa sambayanang Pilipino at sa bayan nating minamahal. And binabati natin mga idol ang ating mga kababayang OFWs around the globe sa 7 kontinente ng ating planeta. At sa mga kapwa natin Pilipino na patuloy na nagsusumikap at nagpupursige para sa kanilang mga mahal sa buhay. And salamat at bigyan natin ng pagpugay ang ating mga followers, ang ating mga viewers sa ating YouTube channel. Naway lagi nyong tangkilikin at suportahan ang ating YouTube channel, EPC Vlog Production, EPC Vloggers. So magandang gabi once again mga idol. So ngayon pag-usapan natin ang isang mainit na revelasyon na sa naging pahayag sa ginawang rally mga idol ay nagsalita itong dating PCSO chairman na si Sandra Cam. Itong PCSO ay napupuno ng hiwaga, hiwaga, korupsyon at katiwalian sa pamumuno ni Mel Robles mga idol bilang PCSO chairman. So itinalaga siya bilang chairman ng PCSO, pero sa kanyang pagkakatalaga mga idol, kaliwat kanan yung lumalabas na alingas-ngas ng katiwalian sa naturang PCSO gaming lottery sa ating bansa mga idol. Ito yung nakakalungkot na kung saan nung mga nakaraang buwan mga idol, isinigaw ng presidente natin ang bansang Pilipinas under Marcos administration na bagong mukha ng gobyerno, ang bagong lipunan. Bagong Pilipinas, bagong mukha under Marcos administration. So nakakatawa lang mga idol. Ito ba yung pinagmamalaki ng Marcos administration na bagong mukha ng kanyang gobyerno, ang bagong Pilipinas? Wow. Bigat. bigat mga idol. Wow, bigat. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Parang nakakatawa lang na pinagsigawan ng Marcos administration, Marcos Jr. na bagong Pilipinas, bagong mukha. Ngayon, bagong mukha ngayon. Ngayon isa-isahin natin yung bagong Pilipinas na pinagsisigawan ni Marcos Jr. Bagong Pilipinas, bagong mukha. O ito na mga idol. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Babaguhin ang mukha ng Pilipinas dahil kahiya-hiya ang ating gobyerno sa international community. Una, ito nga yung PCSO mga idol na halos linggo-linggo may tumatama ng PCSO. Well, bilang Pilipino, I am happy for that. But sana naman in a right person, yung mga nananalo. Kung mga ginagawa lang na gatasan ng mga politiko, partikular na yung mga nakaupo ngayon ang PCSO para gamitin ang pera sa mga against sa Marcos administration. So ito yung nakakalungkot mga idol. Alam naman natin na ang PCSO ay talagang tumutulong sa ating maralitang mamamayan. So ayon kay Sandra Cam during his term na siya ang chairman ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes, ay nakapagbibigay sila ng 10,000 sa mga taong nangangailangan na pumipila
sa PCSO office para humingi ng tulong, lalo na yung mga kapuspalad na nasa hospital ang kanilang mga mahal sa buhay. But sad to say today, at this moment in time under Marcos administration, bagong Pilipinas, bagong mukha, pero 3,000 na lang yung kayang iambag ng PCSO sa mga humihingi ng tulong, pambili ng gamot, pambili ng mga kailangan sa hospital, mga idol, at yung mga lalabas sa hospital na hindi makalabas, dyan tumatakbo yung mga kapuspalad nating kababayan na gaya natin na mahirap. Pero ngayon, parang wala nang masandalan ang taong bayan na mismong ang PCSO ay napasok ng isang anay ng lipunan, bagong Pilipinas, bagong mukha sa katauhan ni Mil Robles, mga idol. Yan ang bagong Pilipinas, bagong mukha, puno ng korupsyon ang PCSO. So kaya't tinaktakan siya ni Sandra Cam, na kung saan piniay pa siya ng former PCSO chairman Sandra Cam, at alam niya yung mga kalakaran sa loob ng PCSO kung saan talamak talaga ang korupsyon sa naturang institusyon. So yan ang nakakahiya lang, na bakit naisipan pa ni Marcos na ipagsigawan yung bagong Pilipinas, bagong mukha. O ito na idol, bagong Pilipinas, bagong mukha. Ang presyo ng bigas 20 ang 1/4. Hindi na 1 kilo. Oh my God, kawawa talaga yung mga kababayan natin, mga kababayan ko, na kapwa tayo nahihirapan sa hirap ng buhay ngayon. Kami nga nagtitiis sa matinding sikat ng araw, sa matinding kahirapan, makakuha lang ng pera dito sa ibang bansa. Mantakin mo, mga idol, yung damit namin sa maghapon, basa dahil sa sobrang init ng panahon dito sa Arab world. So pag OFW ka dito, na umuwi ka sa bahay mo o sa iyong tinutuluyan sa panahon na tag-init dito, ay hindi pwedeng hindi ka uuwi na walang tubig yung sapatos mo. Ganyan katindi yung init dito, mga idol. Tapos yung pera na pinapadala namin sa bansang Pilipinas, kinukurakot lang ng mga hinayupak na opisyal ng gobyerno, na mga sakim, at walang pakialam sa ating bansang tinubuan, sa ating mga minamahal na kababayan. Ang nakakaiyak lang dito, mga idol, yung mga kapwa natin kababayan na humihingi ng tulong, sapagkat alam naman natin na pag may mga kapamilya, kaanak na napunta sa ospital, yung karamdaman, hindi naman natin inaasahan na yung mga biglang pangangailangan, ay talagang kinakapos tayo. Lalo't yung mga walang inaasahan na gaya natin, talagang mapipilitan tayong, sabi nga ni Madam Sandra Cam sa kanyang talumpati doon sa ginanap na rally, kung saan nagsalita siya laban sa gobyernong Marcos, at inihayag niya yung mga katiwalian dyan sa PCSO, mga idol. Pero ngayon halos walang mapiga ang taong bayan dahil sa matinding korupsyon sa naturang Philippine Charity Sweepstake Office, na dapat sana, mga idol, ay makatulong sa mga nangangailangan, pero napasok ng anay ng lipunan. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Yan ang slogan na pinagmamalaki ni Marcos. O ito, mga idol, napakataas na bilihin ang presyo ng ating mga prime commodities. Mataas ang presyo ng gasolina, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang singil sa kuryente, mataas ang internet, mga idol, mataas ang presyo ng load, inay ko.
Diyos ko po, saan ba tayo patungo mga idol? Ito yung bagong Pilipinas, bagong mukha. Pero pag kumuha ka ng lisensya sa LTO, bibigyan ka lang ng papel. Yung pabalik-balik sa LTO mga idol ay kung simpleng driver lang tayo, kung wala kang 500, hihintayin mo pa yan at pipila ka pa sa LTO. Mas maigi pa sa mga puro probinsya at kulang yung pila mga idol. Ito yung bagong Pilipinas, bagong mukha. Ayan na. Puro pamumulitika ang nangyayari. Bagong Pilipinas, bagong mukha ni Marcos Jr. Pero yung kanyang pinsan, puro pamimira ang ginagawa dyan sa Kongreso. Yan ang problema sa atin. Bagong Pilipinas, bagong mukha ni Marcos administration. Itong kababayan natin na umaasa dito sa tinatawag na basic services ng gobyerno, na dapat sana ay opisyal ng mandato ng isang presidente at mga opisyales ng gobyerno na ibigay ang nararapat sa taong bayan. Sabi nga, yung karapatan ng taong bayan na mamuhay sa sariling bayan, sa sariling lupain ay pinagkakait ng mga politikong ito na walang pag-ibig at pagmamalasakit sa taong bayan. Sa dami ba naman ng mga congressman natin na pumasok sa politika, walang-wala, at nang makaposisyon, Diyos ko, biglang kambyada mga idol, parang yung donut, lumubo ng lumubo habang may mantika. Ganyan ang ating mga hinayupak at walang hiyang mga politiko ngayon na ginawa ng hanap buhay ang pagiging politiko. Pag ikaw ay isang anak ng politician mga idol, anak ng isang politiko na pinag-aaral ka pero hindi ka nakatapos, panay bulakbul ka lang, sasabihin ng ama, okay Junior, kahit hindi ka nakatapos, pagtapos ng termino ko, patatakbuhin kita bilang mayor, bilang congressman. Ito yung nakakalungkot mga idol. Yung mga politiko na walang alam, ipinasok ng ama, ipinasok ng pamilya sa politika, walang ibang alam kundi ang magyabang sa gobyerno at magpasasa sa pira ng bayan at nakawin ito. Nakawin ang pera ng ating mga kababayan na naghihikahos. Ito yung nakakalungkot sa hanay ng ating lipunang ginagalawan. Ang problema mga idol, dekada na ang problema sa Kongreso, sa Senado, sapagkat walang malinaw na auditing ng kanilang personal expenses kung saan napupunta. Kaya't pasingtabi na lang sa ating mga politiko na nagtatrabaho para sa kanilang mga habitantes, sa kanilang mga constituentes. Nagtatrabaho ng maayos. Sumasaludo po tayo doon mga idol. Pero yung mga hinayupak na politiko na ginagawang gatasan ang ating gobyerno, kung saan na kaliwat kanan pinapatos ang pera ng bayan, walang kabusugan mga idol, ito yung dapat nating tanggalin sa posisyon mga idol. Ang problema naman sa ating mga kababayan, mabigyan lang ng relief goods, mabigyan lang ng 500, limot na sa ginawa ng politikong ito. Kulang na lang halikan ang kanyang paa dahil lamang sa isang relief goods na ibinigay nung panahon ng kampanya mga idol. Ito yung dapat baguhin na attitude ng ating mga kababayan. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ito na yung pinagsisigawan ni Marcos. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ito na nga, nabudol tayo mga idol. Kung saan sa kasalukuyan yung tinatawag na during the time of Duterte administration, nagkaroon ng massive eradication ng drugs sa ating bansa. Ngayon, massive proliferation ng droga. Yung bilibid na pinapatakbo ni Bantag, kung saan naging maayos ang takbo ng bilibid
ngayon mga idol, lungga na naman ng mga sanggano. Bagong Pilipinas, bagong mukha, ayon kay Marcos. O ito na, People's Initiative for what? Ano bang layunin ng Marcos administration? Ay siyempre para humaba pa yung kanilang termino, tuloy-tuloy ang ligaya, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa pira ng bayan, tuloy-tuloy ang smuggling ng mga kaibigan ng kanyang asawa. Diyos ko po. Tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng mga appointed na kaibigan ng pamilya ng Marcos at Aranita. Bagong Pilipinas, bagong mukha, puno ng korupsyon ang bansa. At ayan, kaliwat kanan. Andyan na naman yung rape, andyan na naman yung pinapatay, hinuhold up, tandem. Diyos ko. Ito yung gobyernong pinangako sa atin ng Marcos administration. Kaya't huwag kayong magrereklamo sapagkat kayo naman hindi kayo nag-isip. Sabi nga ng iba, nabudulaan niya tayo. Kaya't mayroong mga slogan na pinapalabas itong si Marcos na bagong Pilipinas, bagong mukha. Diyos ko, ito na. Hindi na makaya yung taas ng presyo ng bilihin. Ano bang nakain nito ni Mr. Marcos? Mr. President, ano ba yung pinagsisigawan nyo sa bagong Pilipinas, bagong mukha? Kayo ba'y nag-isip nung pinormulate yung naturang slogan, bagong Pilipinas, bagong mukha? Yes, bagong mukha. Ayan na. Nakikita ng taong bayan yung tinatawag na bagong Pilipinas, bagong mukha. Kayo na ang magsabi, bayan kong minamahal, kung ano ang namamasdan nyo at nararamdaman, nakikita sa ating bansang tinubuan under the banner of Marcos administration, bagong Pilipinas, bagong mukha. Kayo na ang mag-isip. At kung hindi nyo na kaya ang nangyayari sa bansang ating minamahal, abay, tapusin natin. Sabi nga, why are you prolong the agony? Kung pwede naman natapusin sa madaling paraan. Magandang gabi mga idol, at salamat sa lahat ng nanonood sa ating YouTube channel. Tulungan nyo po ako lagi sa ating YouTube channel. Sana'y mapalago natin ito at makatulong sa ating mga kababayan for information and purposes lamang po ito mga idol. Pagmumulat sa ating mga kababayan para maging tunay na nasyonalismo. Ang pagmamahal sa bayan ay isang biyayang handog ng ating Panginoon. Ang pagiging mapagmahal sa sariling bansa ay isang dakilang prinsipyo bilang isang Pilipino. Mabuhay po tayo at lumakad sa liwanag na hatid ng ating Panginoon. Lagi nating ipanalangin ang ating bansang minamahal na sana'y unti-unti tayong makabangon sa lugmok na sistema ng gobyernong ating kinasasadlakan. At lagi nating ipagdasal sa ating Panginoon na sana'y makausad na rin tayo at mabigyan ng magandang bukas at mga programa ang ating bansang Pilipinas para sa kaunlaran ng maralitang mamamayan sa ating bansang minamahal. Magandang gabi and salamat. Bagong Pilipinas, bagong mukha, ayon kay Marcos. Kayo na ang magsabi kung ano ang bagong mukha ng bansang Pilipinas sa ngayon.